everyone's Coach Jerry again for in Driving Schools. Let's talk about speed. Or kung gaano ka kabilis magmaneho. O gaano kabilis matuto. Okay? Number one. Ito guys, sinulat ko na. Pwede nyo itong i-screenshot kung gusto nyo. Or picture nyo using your phone. Whatever you need to do para memorize ito. It's like a cheat code, di ba? At least alam mo na. Mas lamang may alam. Kaya sa speed. Number one, city speed limit. Ang speed limit natin dito guys, 50 km per hour. Here in BC guys, hindi ko alam kung yung speed sa kabila. Sa ibang kabila, sa mga ibang provinces. I think Calgary or Alberta, they're doing 40. Pakiconfirm lang guys kung ito yung speed nyo is 40 or 50 rin katulad dito sa amin, British Columbia. At least meron akong idea na. And outside city, speed limit natin guys is 80 km per hour. Outside city, ibig sabihin pupunta ka ng highway. Pupunta ka na ng ibang lugar. Sabihin, let's say, pupunta ka ng Abbotsford. So, gusto ka ng Highway 1. So, yun na, mag-start na ng 80. Pero, yan yun lang yung starting point ha. Pwedeng hindi siya 80 rin. Pwedeng above 80 na siya. Pwedeng 90. Pwedeng 100. Pero, pag sinabi mabot ng 80, outside city na ang tawag sa kanya. Okay? Residential. Ito yung pinaka-topic dito eh. Bakit sinabing 50 km per hour? Saan mo makikita ito na 50 km per hour? Kada residential naman, wala namang signage na nakapost. Pag tinatanong ng mga previous student ko or mga bagong estudyante kung nagpaturo sa ibang driving instructors or nagpaturo sa mga parents nila or friends, kapag tinatanong ko kung anong speed sa residential, they always answer yung pinaka-safe. At the same time, minsan dalawa yung sagot nila. So, probably they're gonna say 40, 30, or they're gonna say 45, but they're not gonna say 50. Wala ni isa na nagsabing 50 ang residential sa kanila. So, yun yung aking kino-correct. Yung maging accurate yung alam mo, lalo na kung mag-exam ka. What if tinanong ka ng examiners, ano speed residentials? Wala ka ng tatlo yung sagot mo, 30, 40. So, sumagot ka agad ng 50. Okay? Tapos, with condition yan. Ano yung pag sinabing condition? So, nakabase doon sa senaryo nung residentials. Kapag nasa residential ka, yung speed mo is nakabase sa mga hazard sa paligid natin. So, part din ng exam, tinatanong din, ano yung mga hazard sa paligid natin? So, number one na hazard sa paligid natin is yung mga car na nakapark. Nag-create sila kumakain sila ng space at the same time, we never know, baka may driver pa doon na biglang mag-open ng door tapos sobrang lapit mo sa kanya tapos tatamaan yung cars mo or mapapangga mo yung kanyang door. Especially kung yung nagbubukas ng pinto is hindi naman nag-check bago i-open yung door. Double parking, one of the hazard din yan, lalo sa Vancouver. Kapag double parking, sometimes isang car na lang yung kasya. So gagawin doon, one has to stop, tapos yung isa is dadaan, tapos yung isa ulit is dadaan, magsasalitan sila. So hazard yun. So doon ba kaya mo i-take yung 50? Of course, hindi. Di ba? So magtatrap ka ng speed based doon sa senaryo na makikita mo. Mag-50 ka lang kapag clear yung residentials. Walang nakapark, walang mga hazard sa paligid natin. So ano pa yung mga sample ng hazard? Sample pa ng hazard natin is oncoming vehicles or bicycles, pedestrian. So pag may nakita kang pedestrian or bike sa tabi natin, then dadrop natin speed natin, either 40 or 30. Kung alam mo malapit mo siya tamahan, hindi mag-aalam pa. Then pag lumagpas, get the speed again. Kunin mo yung 50 kung clear na siya. Okay? Ano pa yung mga hazard sa residentials? Garbage bin. Saan mo nilalagay yung garbage bin kapag collecting na ng garbage? Siyempre sa labas, di ba? So, yan, kakain din yan ng space. So, possible na hazard din yan. And, of course, kaya ba matake yung 50 doon? Possible, yes. Pero, since may hazard naman, you're allowed to drop the speed until up to 40. Huwag ka na bababa ng 40, ha? And then, ano pa mga hazard doon? Kids, baka may naglalaro sa tapat ng bahay nila. And then, hindi mo titake yung 50. Drop yung speed mo according dun. Kung naglalaro sila, possible yung bola at pumunta sa harap mo. At least ready ka makapag-break. Kapag may mga bata, or naglalakad, you
you have to be aware and i-drop mo yung speed mo guys, 40. Okay? Ano ba mga hazard doon? Animals, aso. Siyempre aware ka rin, ayaw mo sagasaan yung aso, diba? Or pusa. So, kapag may hazard, magdadrop ng speed. Kapag walang hazard, get the 50. Kasi ang sabi sa libro, if you don't see any posted sign, the speed should be 50. Pero meron yung bakit, meron yung pero, or nakadepende sa road conditions. Okay, number 4, playground zone, 30 km per hour. So, kailan ba nag-effect yung playground? Sabi sa libro, till dawn to dusk. Ang sabihin nito guys, kapag maliwanag pa, in effect pa yung playground. Pag madilim na, hindi na siya effect. So, mag-50 na tayo. And tuwing kailan ba yung playground? Yan is 7 days a week. Wala siyang day off guys. Sa gabi lang siya day off. And then, para hindi mo makalimutan na in-effect ang playground zone, ang road test natin is lagi siyang 8 to 4 lang. 8 a.m. O ano pala? Yeah, merong 8 a.m. sa Richmond. So, between 8 a.m. to 4 p.m. lang yung exam mo. So, maliwanag pa yan. So, in-effect talaga yung schools, yung playground zones. And then, punta tayo ng number 5, school zone. 30 rin yung 30 rin yan guys ha. Pero, yun yung pinaka-common, 30. Pero sa ibang city, meron silang 40. Sa Vancouver, may 40 ako nakita. Sa Burnaby, meron din ako nakita ng school zone na 40. And let's talk about tuwing kailan ba yung school zones. Pag ang sign ng school zones, ano nga ba yung school zones? So, ganito siya guys ha, yun yung nakasulat. Ito, yan, ganyan yung sign ng school zone. Pag may nakasulat ng school days, ibig sabihin nun guys is Monday to Friday. And then sa baba ng nakasulat ng school days, meron itong time frame kung kaya siya in effect. Most of the time nakasulat dun 8 a.m. to 5 p.m. So yun yung effect ng school. Pero again, depende yan sa city. Sa Burnaby, may nakita akong 7 a.m. to 10 p.m. Sa Vancouver, may nakita akong all day. Ibig sabihin, maghapon yun guys. Hanggang nabukasan siguro yun. Para siyang 24 hours. Diba? So, kailangan pag nakita mo yung signs, kailangan mo rin matutong magbasa. And let's talk about school zone. Paano ba hinahanap yung speed and saan hinahanap yung kailan ba nag-i-start and kailan nag-i-end. So, meron tayong picture dito sa baba kung nakikita nyo guys. So, itong red cars, ang starting 30 niya is etong nanditong sign na to. Diba? Nakita mo to. So, may sign siya dito. So, nakasulat sa baba, 30. Ang starting niya guys is kung nasaan yung signs. So, kailan ka mag-drop ng speed? Kapag ba nandun na sa signs or before ng signs? So, ang drop ng speed natin is dapat before the signs. So, 1 to 2 cars apart, nagdadrop ka na dapat, nag-i-slow down ka na dapat. Dapat nag-maintain ka na ng 30 para hindi ka ma-overspeed. Huwag mo antayin yung sign bago ka mag-drop ng speed. Ibig sabihin, mag-fail ka na naman kasi ang start nga ng 30 is mismo doon sa sign. Nagigets mo ba? Ang itsura ng school zone is para siyang bahay. Okay, para siyang drawing na bahay or correct me if I'm wrong, is this a pentagon size? Okay, kung yan yung pentagon, then pentagon size siya. Pero madaling tandaan, para siyang house. Kasi bubong to, diba? O, tapos, bahay. Ang end ng school zone, kalimitan walang nakasulat. Nakabaliktad lang siya sa'yo. Opposite side. Kung saan, nag-start itong blue car. So, ito yung nakabaliktad sa'yo, diba? So, ito yung start ng blue car. Yan yung magiging end mo kung nasan yung sign na to. At itong si blue car naman, na magiging end niya is kung saan ka nag-start ng 30. So, paano malaman na yan yun? And then you have to look at it. Kailangan mo siyang limunin, kailangan mo siyang shoulder check or you can check your side mirrors na makita mo yung sign na to. Pag nakita mo yung sign na yun, and then speed up. Kunin mo yung 50. Kasi tapos na yung 30 natin. So, once na makita mo na yung start ng 30, hanapin mo saan siya nag-end. Kasi mamaya, nag-maintain ka ng 30, tapos na pala. Eh di babagsak ka kasi nag-underspeed ka ng 30. O kaya naman, hindi pa tapos yung 30, nag-speed up ka na, and then fail tayo again. Overspeed naman, di ba? So mas maganda kung ikaw mismo yung nakahanap. Lalo na kung may maraming nakapark dyan, mataas ang chance baka matakpan yan, hindi mo mapansin. Okay, so kailangan maging aware ka. Tips para mas madali siyang hanapin. Hanapin mo yung dulo ng school. So diyan ka mag-start maghanap. Hindi naman kasi ilalagay yung end ng school na nasa gitna.
So usually yan, after nitong school na to, nandiyan na siya either 1 block, 2 blocks, basta dyan na siya mag-start. Pag sobrang layo mo na sa school, malamang nalampasan mo na yun, hindi mo pa nakita. Okay? But makikita mo yun sa rear view mirrors mo, dapat. Or sa left side mirrors mo. Makikita mo siya doon. Kung hindi mo siya kung nakalimutan mong lingunin. Same din yan ng rules sa playground, ha? Kung saan nag-start yung playground, doon din mag-end sa kabilang side. So, ang starting point mo is nasa right, ang end point mo is nasa left. So, I went to Calgary a few months ago. So, nakita ko yung mga playground nila. Is may talaga nakasulat na playground ends here. Ganun din ang schools. So, napakaganda. Hindi ko lang sure kung doon lang sa area nila, baka sa iba wala din, di ba? Pero dito naman sa Langley, may nakita ko ng end ng school zone. Pero doon din nakasulat sa left. Yung sa Calgary is nasa harap, nasa right side. So, within your vision, madali mo siyang makikita. Ang galing nung pagka, engineering, di ba? Dapat ganun yung mindset dito sa British Columbia. But, maybe budget is limited. So, kaya siguro, bahala ka maghanap sa kabilang side. Pag di mo nakita, failed ka or ma-overspeed ka, matikitan ka pa. Okay? And then next, number 6, construction zone. Ano bang speed sa construction zone? If may nakapost na signs, then yun yung susundin natin. Either 30 sinulat nila doon, 15 or 50, susundin mo lang. Paano kung wala? Kung wala, ang gagawin natin, huwag tayo mag-over ng 40. Okay, kahit sinunod yan ng 40 kilometers per hour, try mo huwag lang mag-pass. 38 ka lang. Lagi kang mag-minus 2. Huwag kang magpa-plus, ha? Magma-minus 2 ka lang. Sa lahat ng speed na to, always minus 2 tayo. Coach, hindi pa pwede lumagpas ng isa lang? Hindi pa pwede lumagpas ng 5? Or, ano ko nasa highway, pwede mo mag-plus and minus 5 or plus minus 10? Yes, you can. Kung nakapasa ka na. Pero kung hindi ka pa nakapasa, follow the speed limit. Okay, so hindi mo yan pwedeng excuse. Sa examiners na isa lang naman yan eh. 31 lang naman, ba't hindi papagbigyan? Guys, ang laki nakasulat sa speed sign ng word na maximum. Pag sinabing maximum, sabihin hanggang doon na lang siya. Hindi siya pwede na mag-pass. Siyempre, nag-exam ka, they're gonna go by the book. Kung yung sabi ng book, ito yung maximum, hanggang dito lang ako. Preference na ng examiners mo kung pagbibigyan ka o hindi. Kung hindi ka pinagbigyan, hindi kita pwedeng ipaglaban dahil isa lang yung dahil 1 lang din lang magpass, 31 lang. Hindi tayo pwede makapag-debate doon kasi ibabalik lang yung sa atin na ang nakasulat, maximum. Gusto mo ba, tagalogin pa doon nila yung maximum? Di ba? So, kailangan mo na lang tanggapin. And then, mag-try ka na lang ulit. Service vehicle. Ano nga yung mga service vehicle? So, sample nito, tow truck, garbage collector, city maintenance. Ano pag sinabi city maintenance, nag-aayos ng puno, naglilinis ng kalsada, at kung ano pang ginagawa nila. May nakasulat yan ng kung anong city sila. Di ba? Nakalagay yan. Surrey, City of Surrey, City of Burnaby, may nakasulat. So, hindi ka maliligaw kung yung city maintenance. And hindi ka rin maliligaw kasi naka-hazard dyan sila. Emergency vehicles. Ano emergency vehicles? Common ito guys, ambulansya, fire truck, and police. Kapag yan nakapark at may kinukontak sila, and nakailaw yung lights nila, and then, kung gusto mo silang lagpasan, you're not gonna be over 40 kilometers per hour. So, ano maging speed mo ulit? You're gonna do 38, 35. I-assess mo pa rin. May kasunod pa rin yung assess. Nasaan ba yung police? Kung nasa tabing daan siya, hindi mo naman siya mababangga, so okay lang 38. Tapos ilayo mo yung car mo doon sa kanila. Pumaling ka ng palep. Okay? Ilayo mo siya. Para hindi mo tamaan yung mga workers. And assess mo, kung kaya naman ng 40, why not? Pero kung hindi, then 30, 35. Ako, na-advise ko sa mga estudyante ko, kapag may tao o workers, construction workers, ilayo nyo yung car mo at the same time, babaan mo yung speed. Kayo mong 30, 20, bagalan mo. Then, pag lumagpas na, tsaka mabilisan. Okay? Same din sa constructions, kapag yung lugar is tingin mo masikip, hindi naman kaya ng 40, then don't take it. Okay ka lang mag-drop ng speed. Kung ano din yung kaya mo. Huwag naman yung sobrang bagal. Okay? Laneway, guys, 20 kilometers per hour. Ano nga ba yung laneway?
Laneway, ibig sabihin, nasa likod yung daan nito. Laneway. Bigyan kita ng madaling example para mas madali mong maintindihan. Malalaman mo na laneway siya is may mga garahe siya ng bahay. Ito yung bahay tapos ang garahe nila is nasa likod. So, ang laneway ay nandun sa likod ng bahay. Like example, ito yung bahay, ito yung front ng bahay. Tapos, ito yung garahe niya nasa likod. Tapos, ito yung daanan. Ito yung tinatawag na laneway. Usually, maliit lang yan. Minsan, kasya lang isang sasakyan. Or kung dalawa man, medyo makipot talaga. Kaya 20 lang yan. Bakit 20? Kasi maraming hazard dyan. Mabilis lumabas yung mga bata dyan. Or yung mga cars galing ng garahe. O yung galing labas na papasok. Pauwi ng bahay nila. Doon dyan sila dadaan. So, extra careful din pag nasa laneway tayo. Yung mga garbage bin, nandiyan din yan sa labas. And last but not the least, number 9, humps or bumps. Okay, so takbo lang natin dito, 20-30. Pag nakita mo yung humps, kailangan mo mag-slow down. I-assess mo rin yung humps kung gaano siya kataas. Kung tingin mo mataas at masakit, then bagalan mo lang ng konti pa. Tapos let it roll. Okay, so ganun mo lang siya kukunin. So that's all guys, that's about speed. Okay guys, pwede nyo yung screenshot, pwede nyo yung picturean kung gusto nyo, it's up to you. Huwag nyo lang ako isama ha. Ito lang, ito lang, itong part lang na to, huwag nyo na ako guys idamay. Okay, so yan lang part na yan. Pwede nyo yung picturean yan. Ha? Again, it's called Jerry ng Foreign Driving Schools na way nakatulong ako sa inyo makapasakay sa exam at the same time. Please follow and share this video para naman sa iba. Malaki tulong na yan. Nakatipid ka nga ni, hindi ka naman nagbayad, gusto mo mag-send ka ng Galaxy, pwede rin naman. Okay guys, kung pumasa ka, good luck sa'yo, congratulations again. Kung hindi naman, huwag kang mawalan ng pag-asa hanggat may pera, may pag-asa. Bakit hanggat may pera, may pag-asa? Ibig sabihin nun, kailangan mo magpa-train kapag hindi mo na kaya on your own. Hindi masamang humingi ng tulong sa iba, lalo na sa mga professional. And if you're looking for instructors, kung magbabayad ka man din lang, sulitin mo na, magbayad ka na doon talaga sa certified. Huwag lang doon sa nagpapanggap, ginagawa lang ng side hustle. Walang masama na mag-side hustle tayo, okay naman yun, pero if I were me, kung magbabayad ako ng buturo sa akin, gonna make sure na yung pera is mapupunta talaga doon sa lumalaban ng patas at totoong nagtuturo ng tama. Hindi lang nakabase sa experience. Okay? I'm teaching based on my experience as well, and also kung ano talaga yung pinag-aralan ko. Most of the time is, most basically lang to sa British Columbia, but overall I can teach anywhere in Canada. Okay, but focus natin is sa British Columbia since nandito ako sa British Columbia. Guys, if you're looking for my credentials, I've been driving since I was 16 years old. I'm a jeepney driver. Then when I came here, I'll become valet driving, so medyo perfect ko yung parking since puro reverse parking yung parking namin doon. And then I'll become a shuttle driver. So kaya ko na mag-drive ng malaking cars. And last but not the least, I'll drive a cargo van for 3 years. 3 years na ba? 2 years. Bago ako nag-move ng BC. So, my driving experience, hindi ako perfect as a driving, pero marami akong experience na pwedeng share sa'yo. Maraming beses na rin ako nahuli, maraming beses na rin ako na-aksidente. So, which is, nagagamit ko siya pang motivation na ituloy mo pag-drive. Diba? Yun lang guys, masyadong mahaba ang kwento nito. Thank you guys for watching. See you for more.